Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisibabayan online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ito ang tanging nasabi ni Jesus sa sumbong ni Juan tungkol sa nakita niyang nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kung tutuusin, wala namang problema. Walang masama dahil ginamit naman ang pangalan ni Jesus. May masama ba doon? Wala. Ngunit ang problema ni Juan, ano? Hindi natin siya kasamahan. Di ba? Yun ang problema niya eh. Hindi natin sila kasamahan, pero ginagamit ang pangalan ni Jesus. Tila hindi natuto si Juan sa aral na itinuro ni Jesus kahapon. Naalala niyo ba yung kahapon? Diba sabi ko, magkakasunod ang ating mga ebanghelyo. Tila hindi natuto itong si Juan at ang kanyang mga alagad sa tinuro ni Jesus na aral kahapon tungkol sa kadakilaan. Naalala niyo ba? Hindi ba ang tanong ng mga alagad, sino ang pinakadakila sa kanila? Pag sinabing dakila, pag pinag-usapan ng pinakadakila, pinag-uusapan dito kung sino ang una, pinaka di ba? Sino ang nasa ibabaw? Sino ang higit? Yan ang ginagawa natin, di ba? Sa eskwelahan, sino ang pinakamatalino? Sino pinakarangalan? Di ba yung number 1? Sunod yung number 2. Sunod yung number 3. Ngayon lang hanggang number 10 na di ba? Ang dami ng award. Pero di ba, gano'n sa palakasan, di ba? Sino ang pinakararangalan? Yung una, pangalawa at pangatlo. Di ba? So, hindi natututong mga alagad. Kasi, hindi pa rin sila natututungkol sa ano ang kadakilaan para kay Jesus. Hindi ba ang tinuro ni Jesus, ang kadakilaan ay hindi pagalingan, hindi pataasan, hindi paunahan, hindi paligsahan, kundi pagpapakita ng kapakumbabaan. Kung sino ang kayang magpahuli, kung sino ang pipiling huli, sino mababa ang loob. Sa ipinakita ni Juan at ang kanyang mga alagad,
hinihiwalay niya sa kanila ang taong hindi nila kasamahan. Diba? Hinihiwalay. Para bang sinasabi nila, hindi ka kasamahan, kaya wala kang karapatang gamitin ang pangalan ni Jesus. Hindi ba minsan ganito rin tayo magsalita? Hindi tayo magka-level, hindi tayo magka-grupo, hindi tayo magka-partido, hindi ka maliligtas, kami lang. Narinig niyo na ba yan? Narinig ko na din yan, kumakatok pa yun, no? Kakatok pa, tatanungin ka lang, maliligtas ba kayo? Narinig niyo yung mga ganitong salita? Di ba ganitong mga salita ay mga salitang mapagmataas? Ayaw kilalanin ang iba, hindi isinasama ang iba, inilalayo ang sarili sa iba, humihiwalay sa iba. Kapag ganito, ang kaisipan ng isang tao, walang kapakumbabaan, mapagmataas. Kaya hindi tayo umasi-asenso sa ating bansa. Bakit? Kasi magkakaiba ng partido. Pag nanalo ang iba't ibang partido, nagsusuportahan ba? Hello? Ganyan tayo. Pero, sinasabi unity. Pag nanalo, sila rin nag-aaway-away. No? Diba? Kasi merong pataasan na ugali. Merong pagalingan na ugali. Tila nagpapahalimsahan. Yung mga ganitong salita ay mga salitang maririnig mo sa mga taong mapagmataas. Ayaw kilalanin ng iba. Hindi sinasama ang iba. Inilalayo ang sarili sa iba at humihiwalay sa iba. Pero hindi ganito si Jesus. Dahil si Jesus bukas sa lahat. Ibinaba ang sarili sa lahat. Sinasama ang lahat. Inilalapit ang sarili sa lahat. Dahil si Jesus ay para sa lahat. Kaya nga naalala nyo ang sinasabi sa kanya ng mga Pariseo, bakit siya nakikisama sa mga makasalanan? Bakit siya nakikikain? Bakit siya umiinom sa mga makasalanan? Kasi si Jesus para sa lahat. Hindi namimili. Kasama ang lahat. Mga kapatid, hindi ugali ng isang Katoliko ang mamili at ihiwalay ang sarili sa iba. Ulitin ko, hindi natin ugali bilang Katoliko ang mamili at ihiwalay ang sarili sa iba. Kaya huwag kayong namimili. Hindi tayo namimili. Dahil hindi yan ugali ng isang dakila. Ang ibig sabihin ng Katoliko, literal, pangkalahatan. Hindi namimili para sa lahat.